na kay kapatid Heidi, kay kapatid Mylene, kapatid Michelle, at saka kay kapatid Delia. So, magandang gabi po sa inyong lahat yan, at saka kumpare ko, kay pare Efren Borse, nandiyan sa Cavite, at saka yung sa kay dyan sa barangay Sulo, sa kay Nini Binuso, at saka sa mga kapatira ko dyan. Magandang gabi po sa inyong lahat, at doon sa kapatid ko sa London, kay Arnaldo Bunda Jr. at saka sa mga pamilya niya, sa misis niya, at saka sa kapatid ko dyan sa Paris, kay Giovanni Bunda, kay Bibi Marley, at saka yung kay Martin Bunda, at saka yung sa mga pamangkin ko na nandiyan ngayon sa Paris, kay Michelle. So, magandang gabi po sa inyong lahat yan. So, ganito po, sasagutin po kita dyan, kapatid, sa mga katanungan na yan, kung paano tayo mamuhay ng masagana. Ayan. Ganito po, nakaprogram po yan, noon pa, bago namin tinayo ito nila Ama, itong GHSDRT mga Likan Tribe, na i-program po lahat yan. Na kung paano tayo maging masagana ang buhay at matahimik at masaya. No, tulad nitong ating mga palayan, no? Dito sa ating mga palayan, tubuhan man, maisan man, mga nyugan, or siyempre sa agriculture, tulad nitong mga ating mga kamuting kahoy. So, i-finance po lahat ng GRT yan. Ng GRT na po ang magpasahod, magbayad ng libor na 1,000 a day. Yun po. Ngayon, ang produkto naman yan, yung 50-50. Ate, ano? 50-50. O yung kalahati, yun ay para sa pagkain natin. Sa tribo. Pati ikaw na may-ari ng lupa, pati ikaw na may-ari ng lupa, ay diyan ka pa rin kukuha doon sa kalahati na pinartin dito sa GRT. Kasi libre ka sa pagkain eh. Dahil doon sa'yo, bininta mo na. Diba? Kasi yun ang plano mo, ibinta mo man yung para sa'yo. Pero yung dito sa GRT, inipon lang yan para sa pagkain natin. Ngayon, ganun din sa mga palayan. So, 50-50 pa rin ang dyan, ipinans lahat ng GRT hanggang sa mag-harvest. So, ngayon, dahil sa ganun sistema, siguro naman, ito, ano ko lang ito kasi sana hindi naman hindi maging ang ating mga negosyante, no? Ayan. Pero darating ang panahon. Kaya nga ito nga po, covenant, para pantay-pantay tayo mamuhay. So, itong ating mga produkto, di siyempre, 50-50 ang usapan. Ngayon, itong para sa GRT, nandito lang, ibudika lang yan, para sa mga sa pagkain natin lahat. No, itong naman para sa kaparte naman ng may-ari ng lupa, so natural, ibibintay niya yan. Pero, hindi naman sa pag-ano ko pa kapatid, no, huwag lang kayo magdamdam. Dahil darating ang panahon na hindi ka na makabinta ng produkto mo, yung kaparte mo. Halimbawa, hinati natin. Parte mo, tuloy, binta mo na. So, siguro naman, mahirap ka na makabinta. Bakit? Kasi ang mga trader natin, hindi na rin magbili. Dahil libre na tayo sa pagkain. So, ano niya ngayon yan? Ibudigan niya. So, saan niya gamitin? Wala naman bibili. So, yan ano po. Kaya nga ito, yung program ito, na mabuhay tayo ng pantay-pantay. Hindi na po pira-pira dito ang katapat. Kundi, makakain tayo ng sapat, nakatulog tayo sa bahay na maayos kasi naka-aircon ka man. Libre kuryente ka, libre tubig. So, nakapaghanap buhay ka, no, sapat naman ang kinikita. Itong mga bata naman natin, mga anak natin na nag-aaral, hindi naman obligasyon ng magulang magpaaral sa mga anak. Hindi na obligasyon ng magulang magpakain sa kanilang mga anak. Dahil may sarili silang budget. Kaya individual tayong beneficiary po ng bansa natin. Kaya nga po mga kapatid, huwag na kayo magdalawang isip pa o magdududa pa
na itong JHS JRT Maharlika Tribe ay panluloko, pamimira. So, scammer. Siguro naman, kung kami, ito, pagsimula namin, 2013, natin ibinuo ito. Nung pagsimula namin kung ito ay panluloko, paninira sa tao, so, siguro, baka nasa kulungan na kami ngayon. So, ganun po. Na hindi naintindihan at maunawa ng mga kapatid natin. Dahil ito po, itong programa na ito, buong mundo po. Hindi lang dito sa bansa natin. Yan po ang pinaliliwanag ko lagi na sana naman maunawaan at maintindihan ninyo yung paliwanag na para sa pangkalahatan ito, programa na to. Walang mahirap, walang mahirap, walang mayaman. Pantay-pantay po tayo mamumuhay. Dahil itong mga kapatiran natin na sabihin na natin, siyempre nakaangat sila sa buhay nila, tayo, ito, halos 2 beses na kumain dito mga kapatid natin. Pero ito ng panahon po na tayo mamuhay ng pantay-pantay po. Ayun ang pinakamaganda, yung pantay-pantay, walang mahirap mayaman, lahat masagana. Ayan. Kaya nga po, lalo na rin sa iba't ibang bansa. So, kaya nga sabi ko, nandun na yung tinatawag na 50-50 equally divide tayo sa budget na kailangan nila sa bansa nila, ay ganun din dito ang kahati sa atin. O kaya nga, pantay-pantay tayo mamuhay. Hanggang sa kaya nagkaroon tayo ng peace, light, and liberty na nandito po sa ating komunidad na dahil sa kasunduan na yan, na wala ng gira, wala ng patayan, wala ng inggitan, wala ng silusan. Dahil mayroon ka, mayroon ako, mayroon siya. So, anong pagawayan po natin? Kaya kailangan na po natin dito sa programa natin ay pagbabago lang. Tunay na pagbabago. Ganun po. Kasi kaya nga po, itong programa na to, kahit ano ka man, kahit saan ka pa yun, sa kaliwa ka, basta pumasok ka sa DRT, tanggap ka pa rin. Tanggap ka pa rin. Walang politika ito. Dahil dito sa atin, walang politika, walang religion, walang organisasyon, walang kooperatiba, kundi ito ay pantay-pantay. So, kaya ito na po ang panahon na tayo ay makabangon sa itong paghihirap po natin. Ito na po ang paraan. Kaya lang, dahil hindi pa nga naunawaan ng ating mga kapatiran, na sabi nila parang imposible. So ito nga, pinaliliwanag natin kung anong imposible. Kaya magtanong para maibigay sa kanila yung kasagutan. Okay. At doon sa mga nanonood po sa amin, nandyan naman yung aming mga numero, naibigay na namin. Pwede ko yung tumawag sa amin at kung meron kayong katanungan, sasagutin po namin dito sa aming programa. At siyempre, para po ma-entertain kayo, kasama namin kayo sa programa para, yun nga, sabi nga ni Kuya Ray, pantay-pantay. Doon, isasama na namin kayo sa programa. Pwede kayong tumawag sa amin sa cellphone at live na makakausap namin kayo dito sa programa Ugnayan Talakayan sa Sword TV Philippines. At bago ang lahat yan, binabati muna natin ang ating Police Director ng ating Rizal, na si Police Colonel Felipe Maragon. Yan, napakahusay po dito. Nakita ko yung mga achievements nila kanina dahil nagbasa ko doon sa pinadala sa akin ng mga accomplishment ng ating PNP sa Rizal, buong Rizal, at napakarami ng ginawa po ang ating Rizal PNP. Kasama na ang ating Chief of Police ng Antipolo City na si Colonel Manondo, Ryan Manondo. Yan, mabuhay ka, Hepe. At siyempre, sa patnubay ko din po ng ating kaibigan, ang ating Chief PIO ng Rizal PNP, Police Captain Marisol Taktakin. Mabuhay po kayo, ma'am!
Ayan, maliwanag. At siyempre, binabati rin natin ang ating presidente ng ating Rizal PNP Police Corps na si Mike Datuin. May programa rin siya sa Armed Forces Radio, DWWD. Ano? At mayroon siyang Mike, yan, Anghel de la Guardia. Yan. Okay, at siyempre, kaya June Ferrer ng Tirada. Ayan, Tirada Balita. Okay, at maliwanag po yung mga paliwanag ni Kuya Ri, ano, doon sa ating mga kapatiran, ano, na dito hindi kami harap sa camera. Hindi ko sila imbitahin dito, sina Kuya Ri, kung hindi natin nire-research talaga ng ito. Nakita nyo, marami akong nakausap na maharlikans, ano? Kaya lang mga foundation, pero pagdating doon sa dulo, ito yung sinasabi nila na inabangan, iisa. So, natuklasan natin, isa pa lang pag-asa natin, siyama. Yan! Buhay na buhay! Okay, mayroon pa, Kuya Ray. Yun na nga po. Kanina, napaliwanag ko naman tungkol dyan sa ating, yung tinatawag na pagbabago, no? Yung tunay na pagbabago na sinasabi, simple tayo tao lang din. Kung minsan, nagkakamali pa rin, nagkakasala rin. So, nasa sa atin yan. Kaya nga dapat, dahil alam naman natin na yan ay mali. So, bakit patuloy tayo na papasok pa dyan ay mali ma? So, gani ang gagawin natin, magbagong buhay tayo. Dito tayo sa kaliwanagan para ang biyaya ay tuloy-tuloy na pumasok sa atin. Kaya nga, kung nandun tayo sa kadiliman, anong biyaya darating sa atin? So, wala. Kaya sa kadiliman. Kaya yung tunay na pagbabago, sabi ni Digong, yung tunay na pagbabago lang. Ayun. Ano na po? Peace, light, liberty. Yan. Napakaliwanag po ang mensahe ng mga kaibigan. Ano? At muli po, pinapakita namin sa screen, ano, yung covenant, no, na sinasabi. Dito, nakalagay, ano, anak, ina, ayan, ama, anak. So, anak. dito, kung hindi pa nyo naintindihan, nandito po yun, ito yung tinatawag na 15 mysteries po, ipaliwanag ko natin. yan. Itong 15 mysteries na sinasabi ko, ihambing natin sa tinatawag nating commandment kung sa religion. Pero dahil dito sa atin, wala namang religion, ito dinagdagan ng 5. So, yung 5 na ito, kaya umabot tayo ng 15 mysteries. Kaya nandito ngayon ang Ama, Ina, Anak, kaliwanagan, Ama, Ina, Anak, kalinisan, Ama, Ina, Anak, kaligtasan, Ama, Ina, Anak, kababaan, Ama, Ina, Anak, kapayapaan, Ama, Ina, Anak, kahinahunan, Ama, Ina, Anak, katapatan, Ama, Ina, Anak, kaayusan, Ama, Ina, Anak, katyagaan, Ama, Ina, Anak, kabutihan, Ama, Ina, Anak, karunungan, Ama, Ina, Anak, kagalakan, Ama, Ina, Anak, kapangyarihan, Ama, Ina, Anak, pag-ibig, Ama, Ina, Anak, katagumpayan. So, ito po ang nilalaman ng tinatawag na 15 mysteries po. So, Nakapalo po dito sa ating covenant, ano? Yung sa likod. ano na ito is mapapasa inyo pag kayo po ay talagang miyembro na po, ano? Kaya uli po doon sa malalayong lugar, ano? Doon sa lugar nyo, ano? Isang barangay, isang sitio. Kung 2 po kayo dyan, mas maigit, tipid pa, no? Pilista lahat yung pangalan, ano? Pangalan, middle name, at saka yung apelyido. Ilang taon siya, no? Tapos, ipadala lang po kung kayo ay malugod na sumasama sa kapatiran, ipadala lang po sa address ng Bukal na Buhay, Barangay de la Paz, Antipolo City. At makakarating po dito sa amin at lakipan na rin po ng tagdadalawang 2x2 picture.
para po pagbalik sa inyo ng inyong mga papel. Ito, yung inyong mga souvenir. Souvenir na lang. O kaya yung covenant nyo, panghahawakan nyo. Kasi sa ibang grupo mga kaibigan, yung mga foundation, stab lang po, maliliit. No? Ito malalaki po para hindi po mawala, may lagay nyo sa inyong mga baul. Ano? Isisirox lang po nyo, yun po yung dadalhin-dalhin nyo. Dahil At, po, didalabi po natin po yan. Dahil yan po isang sagrado po yan. yan. Dahil dyan manggagaling ang lahat na pangailangan natin sa buhay. Covenant. Unang-una, paano mo matanggap ang bahay mo? Wala ka mang covenant. Dito. Paano ka malibre doktor gamot ospital mo? Wala kang covenant. Kapinan din, no? Paano ka malibre sa iyong grocery, shopping, o kung ano pa man ang mga Ito na pangailangan lang mo sa gagamitin. buhay? Wala kang mga covenant na pinangawakan. Ang grocery, So, sa covenant po tayo mag-ano lahat. Ang manengke. Kaya nakasaad dito sa covenant natin, yung tinatawag na nandito sa likod, mababasa ninyo, buhay na walang hanggan. Ayun, maliwanag po, no? At siyempre, sa ngayon mga kaibigan, mayroon din kaming product na inimbento ni Ama, no? Kasi nabanggit na rin lang yung buhay na walang hanggan, no? Doon sa mga unang program natin, na-plus po natin, at doon sa mga Facebook ko, no? Hawak-hawak ni Ama yung mga samples, no? Ng isang naka-plastic, ano? O yun, Nakabuti. nakabuti. No po. Sa totoo lang po, no? Medyo sumigla at maganda na po yung lakad ko, no? Nawala yung mga sakit ng aking mga tuhod na dati ay pinupulikat mula nung mabigyan ako ni Kuya Ray. Tuwing umaga, bago ako magkape o mag-almusal, yun muna. Bagong tulog. Yun muna ang iniinom ko. Pati misis ko na nagsusumba, dati-dati nagbabaon ng malamig na tubig. Ngayon, maligamgam na tubig, tinitimpla, yun ang dala-dala niya. Napakasigla niya magsumba. Medyo nararanasan, sabi nga niya sa akin, sasama kaya ako, manghihingi ako kay Ama. Huwag na ako na lang. No? Kasi sabi ko, sikreto namin yan. No? O kasasabi ng kanina, at mayroon akong anak na may talagang no? Sabi nga nila, nakakagamot sa cancer, kausap ko kagabi, ano ba ang pakiramdam mo? Ituloy-tuloy mo yung pag-inom at binigyan ako ni Kuya Ray. Sabi niya, siguro pag sana nga, sa check-up mo, may makita na pagbabago na, no? So, kasi na-opera na yun, isa mayoma, at nagkaroon nga ng depresya, no? Alam naman natin yun na talagang papunta doon. Kaya lang, nananalig po kami na dahil dyan, gagaling. Kasi, ngayon pa lang, is medyo nawawala na yung sakit kirot ng aking mga tuhod. Ilang araw pa lang. So, mga kaibigan, at doon sa ating mga kapatiran, tumawag lang po kay Kuya Ray, at yan naman, hindi nila binibinta, kundi tulong at mayroon kunting alay. Kasi, ugali natin mga Pilipino, lalo kami mga Ilocano, Pangasinan. Sabi nga namin, pag naggagamot si Lolo ko noon, si Lolo Asyo, manggagamot talaga. Kung saan-saan dinadala yan. Bibihira po ang doktor noon no? Albularyo. Napakagaling na albularyo. Pag sinabing alay, talagang mayroon, no? Alay. Tulong. Kasi, inaatak po yun, iniiwanan yun. At binabalikan yung langis na yun. Yun yung hinihilot. Ganito po ito sa Superman po. Ayan. Nagkakaroon po tayo ng alay dahil hindi pa tayo nakapag-implement. Ayan. Hindi pa tayo nakapag-implement kasi paano tayo makaproduce ulit kung maubusan tayo ng kapital? Kasi binibili din ng ingredients yan. So, para mabuo. Kaya naghingi tayo ng konting alay. Ngayon, kung ito naman ay mag-implement na tayo
yan po, Luzon, Visayas, Mindanao, ibibigay na lang natin yan sa mga kapatiran natin ng libre. Ayun! Super manang. Oh, Superman. Ngayon ko lang na kasi tinatanong ako, ano ba talaga yan? Parang, ba ito, uling, sinunog, o basta tumahimik ka na lang. Herbal lang po yan. Herbal yan. Herbal lang siya. At yan ay kung ano yung nararamdaman nung nakaginhawa kay ko na nagsabi. So, ibig sabihin, namana mo na. Yung kagalingan. Okay? Yun, mga kapatid, dito, pinopromote namin ito dahil gusto ko lahat tayo malalakas, magsisibintihip na ako nitong August, Sabihin na natin totoo. 75 na, isang buwan na lang, 75 na po tayo, pero kaya pa natin mag-jogging Diretso mo ng ilang kilometro. Diretso mo Ayan, parehas kami ni... babata tayo. Ayun, parehas Babata kami tayo ni ng 20 years. Kamando, 20 years babata Di tayo. Kuya Ray, ilan taon na? 70. Nakita mo. Line of 7 kami. Pero ito, hindi lang tuhod namin, pati bunga, malakas pa. Superman na! Ngayon, nakatuklas ako kasi kung ano-anong tablitas ang iniinom ko Kasi, nagme-maintenance tayo dahil meron tayong diabetes, diabetic po tayo. Tapos, operado tayo ng mata. Ito, ngayon, medyo nakakaginhawa tayo dun sa sinasabi nila, ano ba yan, pulbos, uling, Yun nga, ngayon ko lang nalaman, Superman na pala ito. Ayun. Tuloy mo na. Herbal. Okay, at sa mga susunod namin programa, mga kaibigan, magdadala kami ng bote, yung mga baba para makikita nyo, Kasi may liquid tayo dyan. Oo. Para lagi natin ipopromote kasi para sa ating mga kapatiran na talagang walang mga pera yan Kasi hindi rin pa ako sa doktor sa sabi ko na Fatima, private, napakamahal po dyan. Wala po tayong pambayad ng consultation man lang, So, doon sa mga herbal, kasi lahat naman ng gamot galing sa mga halaman galing sa ugat-ugat, galing sa puno, galing sa halaman, daon-daon yan, Pinaghalo-halo lang yan, mga chemist yan. Gagawing tablitas o kaya yung katas, ginagawa yun, yung liquid, yun. So dito, nung bata pa tayo, hindi tayo nakakapunta sa doktor, takot tayo sa injection noon. Makakita lang tayo ng doktor, tagtatago na tayo. Pero ngayon, mas naniniwala po tayo dito sa mga herbal, sa mga food supplement, Ayan. So marami sa atin na mga kaedad na mas tiwala tayo doon sa mga herbal kasi minananatin yan sa ating mga ninuno. Okay. Kuya Ray, mayroon pa tayo dadagdag. Ganito po, may lugtong ako tungkol doon sa gusto talaga pumasok dito sa GRT, Luzon, Visayas, Mindanao, may mga leader tayo, Region 1 hanggang Region 18 yan, sa Cagayan Valley, Tugigaraw, may mga leader po tayo dyan. Sa Baguio, may leader po tayo dyan. Dito naman sa parte ng Mindanao, yung medyo malayo-layo talagang sa maabot nila itong opisina natin kasi doon sa General Santos, mayroon tayong sub-office doon. Sa Davao, mayroon tayong sub-office doon. Doon na tayo si Roslot doon sa Davao bilang leader. Dito naman sa General Santos, nandun sila Nicole, si Lorlene, sila Joe, silang nandyan. Ngayon, nandito naman sa tinatawag na Calabarzon, dito sa parting Maynila, pwede na po dito, papadala na lang kung malayo-layo sila. Kasi kada municipal mayroon po tayo Kada municipal mayroon na tayong mga leader, barangay may leader, region, province may leader. So kaya lang, kung minsan hindi basta-basta nila matatakbuhan dahil hindi man nila kung nasaan ang opisina na yan. So manawag sila kung saan nila ipapadala kanilang by data. Manawag lang. Tawag kayo sa akin para magtanong. Number ko yan number. 0921-531-3008. So yun po ang tatawag lang kayo sa akin para
may refer ko kayo doon kung paano kayo makapagpadala ng inyong mga baydita sa lugar na malapit sa inyo. Kung hindi nyo talaga matatagpuan yung mga leader. So, ngayon lang, ano natin muna, kung sa mga, linawin ko lang po complete name, complete middle name, ang gagawin. No? Ngayon, hindi pwede middle initial. Kompleto. So, ngayon, sa mga babae naman na may asawa na, sa babae lang sa babae na may asawa na, nagkapamilya na, hindi pwede gamitin ang apelido ng kanilang mister. Kasi No? individual. Kasi individual po tayo. Kaya nga, gamitin mo sa pagkadalaga, kapanganakan mo. Kung ikaw ay babae na nagkapamilya na. Sa mga dalaga, pag babae, okay lang. Okay pa yan. Dahil sa kapanganakan pa rin nila ang gagamitin nila dahil wala pa man silang asawa. So, Ayan. Maliwanag po, no? Doon sa mga may asawa na babae, no? Gamitin nyo yung pangalan nyo nung kayo ay dalaga, no? Kasi sabi nga individual, no? Iba yung sa asawa mo, iba yung sa'yo. Malinaw. Malinaw po, okay? Ngayon, ganito, no? Doon sa mga hindi namin nabati mga kaibigan, tumawag lang po sa amin, no? Magbigay kayo ng mga listahan at sa mga programa ko sa aking online news worldwide, sa Rispa, dito sa Ugnayan at Talakayan, sa Sword TV. Pwede kayo Babanggitin ko kayo. Kahapon nag-programa ako. Dami kong binanggit na naman ang mga pangalan kasi mga nagsa-shoutout nanonood. At siyempre, sasamantalin na rin po natin mga kaibigan, no? Na sa lahat ng ating mga kapatiran, pwede rin po kayong tumawag sa akin, 0908-924-0739. 0908-924-0739. Sa aking Facebook, Aki Rudy Cablayan. Aki Rudy Cablayan. Mapapanood nyo ako sa YouTube, no? Rodolfo Cablayan, Aki Rudy Cablayan. Sa Facebook ko, mapapanood nyo itong programang ito. Ngayon pa lang, i-search nyo, Ugnayan at Talakayan, Sword TV Philippines. Napapanood nyo kami live sa Facebook na. Tuwing Huwebes to. Tuwing Huwebes. Alright. Ating Webis po, no? Tayo po, pag nagkakaroon po tayo ng mga bisita dito, kahit bumaba po yung oras natin dito, napaka-bait po ng ating station manager na si Kuya Johnny, no? Yan. At siyempre, yung ating IT dito, no? So, lang tayo dito sa Sword TV. Ipabahay po natin to. Alam po yung mga kaibigan, yung mga nanonood sa atin, akala nila siguro, dun sa mga nakarating na sa mga radio station, ako po yung napakatagal na nagra-radyo, Napakarami, halos lahat ng radio station na dito sa Metro Manila is nakapasok ko na, nag-broadcast na ako dyan. Maliliit po yung mga booth namin. Ito kung sa radio station dito, mga 6 na booth ito, 8 booth. No? Napakaluwag po nitong Sword TV Philippines. Pwede po kahit na 5 po dito na audience, At pwede rin po kayo makukunan ng camera lahat kasi high-tech po kami dito, At mayroon po kaming platform bukod po dito sa nakikita nyo ngayon. Okay? So, binabati natin lahat ng mga task force, Barangay Santa Cruz, baka magtampo sila Juna, Kuya William, Sa lahat na, ng mga task force, doon sa mga pagkari, sina Carino. Yan. Carino. Ayan. At, alam ko po na busy-busy ito mga ito. Tungga. Ayan. Yung mga si Ray Pablo. Yung mga kasama ko kanina mga yun. At Si siyempre, Nipe, si yan. si Sean Matulak, binabati ko. okay, at siyempre si Master Sergeant Pasyon na pulis natin dyan sa barangay. Ganon din po, dahil naharap ngayon, malapit na ang July, birthday ng ating barangay captain. Ako na unang babati. Happy birthday sa ating barangay captain, si Ruby Montenorio. Idadaos yan. Ang alam ko po sa Bataan, mayroon tayong bodybuilding o team building. So, itataon dun sa birthday, Siguro, July 5, 6, 7 yata yun, Okay, kasi July 6 ang birthday ni Cap. So, ngayon pa lang po dun sa ating mga kabarangay, mga kababayan, yun sa mga babati kay Cap, Yan, pwede rin kayong
tumawag sa akin at babatiin ko si Kap sa inyong mga pangalan. Okay? Ganun po tayo magservisyo sa ating mga kabarangay, no? At tuloy-tuloy po, doon sa mga nagpunta nung nakarang araw, no, Independence Day at saka bago mag-Independence Day, Rizal Day, ito, bayan ng Rizal Day, province of Rizal Day, is talagang bihira yung nakita nyo sa barangay, no? Mga nagpunta kasi pati sa health natin. Pero resume po sila kanina. At binabati rin natin mga taga-health department natin, napakasisipag po at tuwing Martes mayroon tayong doktor dyan. Kaya lang abdiyata doon sa magpapakonsulta. Okay? Public service pa rin galing sa ating programa Ugnayan at Talakayan sa Sword TV Philippines. Ganun din po, binabati natin lahat ng mga sitio chairman, sitio leaders, at siyempre lahat ng ating mga kabarangay Barangay Santa Cruz. Mabuhay po kayo. Okay? At magpapaalam na po tayo. Kuya Ray, baka meron kang pahabol na babatiin. So, magandang gabi ulit sa inyo, mga kapatiran. Diyan kay kapatid Aurora pala, sa magandang gabi po kapatid. Sa kay kapatid Dani dito sa Quezon City, magandang gabi po. Ngayon, maraming salamat kapatid Rudy sa nandito naman tayo, nakatapos na naman tayo ng ilang oras dito sa ating programa na Ugnayan at Talakayan na naiparating na naman natin dito sa programa mo, itong programa ng GHS GRT Maharlika Drive. At marami pa tayo mapag-usapan sa susunod na Webis naman. So, magandang gabi po sa mga kapatiran natin Luzon, Visayas at Mindanao po. Ayan. At sa ibang bansa. Ikaw naman. Okay, binabati ko rin yung aking kapatid, si Felix Romanca sa Bagong Silang. At kayo hindi pa kayo lumembro dito sa GRT Maharlika, papadalahan ko kayo ng form para mag-fill up kayo para may pasok natin, may include natin to. At ito ang ating dalawa na dito ang ating kasamahan, si mga leader natin, si Tomas Mato, nandiyan, at si Francisco Marcial, yung ating leader yan sa Santa Cruz. Kaya sa susunod po muli na Webis, magkita-kita tayo, makinig po kayo sa aming programa. Sa Ugnayan Talakayan. Okay mga kaibigan, at siyempre ang inyong lingkod sila kay Roby Cablayan, ang inyong kapatid at inyong tito, ang inyong lolo. Muli po sa susunod na Webis, sama-sama po tayo muli sa ating programa Ugnayan at Talakayan sa Sword TV Philippines. Nagpapasalamat po tayo sa ating manager, no? Kay Johnny Esteban. At siyempre sa ating busing, Diyos Guru Steve Esteban, Doktor! At Ma'am Nancy Esteban, maraming salamat po sa ating IT na napakahusay, at napapaganda yung ating programa. Sa inyo lahat po, sa lahat ng staff po ng Sword TV, at siyempre sa 7 Mates, yan, mabuhay po kayo. Sa lahat po ng ating mga kaibigan, sa lahat ng mga Swordenians, magandang gabi po sa inyo lahat. At siyempre sa susunod na Webis, sama-sama po tayo muli sa ating programa Ugnayan at Talakayan sa Sword TV Philippines. Magandang gabi, bayan! Magandang gabi ulit po. Nagpapasalamat po ako sa lahat ng staff dito sa Sword TV Philippines. Maraming salamat po sa inyo. At sana naman magkita-kita na naman tayo ulit sa Webis. Magandang gabi po sa lahat at saka binabati ko rin yung mga taga Sitio Bukal Barangay.